Noong tag-ulan ng 2018, may apat na magkakaibigang content creator mula sa San Pablo na mahilig maghanap ng abandoned places para gawing video content. Sina Marco, Jen, Luis at Patrick ay kilala sa pag-explore ng mga lumang bahay, paaralan at ospital. Isang gabi, may nag-message kay Marco, "Kung gusto nyo ng totoong haunted house, puntahan nyo ang bahay sa dulo ng Pilapil sa may liblib na baryo." Bukod sa mensahe, ay may kasama itong lumang litrato ng isang malaking bahay na yari sa kahoy. Madilim ang paligid nito at tila napapaligiran ng palayan. Akala nila prank lang iyon, pero dahil kailangan nila ng bagong content, napagdesisyonan nilang puntahan ang lugar kinabukasan. Pagdating nila sa baryo, agad silang pinigilan ng isang matandang lalaki. "Huwag kayong magpapagabi roon," napangiti si Patrick. "Lolo, pang content lang po." Biglang naging seryoso ang matanda. Maraming pumasok dyan. Hindi lahat nakalabas ng maayos. Natahimik silang apat, pero dahil iniisip nilang panakot lang iyon ng matatanda, tumuloy pa rin sila. Bandang alas 5 ng hapon nang marating nila ang bahay. Malaki ito, luma, at tila nakatingin sa kanila. Ang kahoy nitong dingding ay halos maitim na sa kalumaan. May mga sirang bintana at tumutunog ang bubong tuwing hinihipan ng hangin. Habang nagpapalipad si Marco ng drone, sinabi ni Jen, "Parang walang ibon dito." Napansin nga nila, tahimik ang paligid. Walang kuliglig, walang aso, walang kahit anong tunog. Pagpasok nila sa bahay, bumungad agad ang mabahong amoy ng lumang kahoy at basa. May nakita silang mga lumang larawan sa dingding, puro pamilya. Pero lahat ng muka ay kinayod. Parang sinadyang burahin. Sa sala, may nakita silang malaking orasan. Huminto ito sa eksaktong alas 11:47. Nang dumaan si Luis sa harap nito, biglang itong tumunog. Ngunit isa lang. Napatingin silang lahat. "Sira naman yata yan ah," mahinang sabi ni Patrick. Tinuloy nila ang pagre-record. Habang naglilibot, napansin ni Jen na parang may naririnig siyang mahihinang yabag sa taas. Akala nila daga lang. Pero maya-maya, malinaw na nila itong narinig. Tak, tak, tak. Parang may dahan-dahang naglalakad. Nagtawanan pa sila para mawala ang kaba. Pero nang umakyat sila sa ikalawang palapag, wala namang tao. Isang mahabang hallway lang na may 5 pinto. At sa dulo nito, may isang babaeng nakatalikod. Napatigil silang lahat. Mahaba ang buhok nito at nakasuot ng puting damit. "Excuse me po," tawag ni Jen. Hindi gumagalaw ang babae. Dahan-dahang lumapit si Patrick habang hawak ang kamera. "Ate," biglang nagsara ng malakas ang lahat ng pinto sa hallway. Bang! Napamura si Luis. Pagbalik nila ng tingin sa babae, wala na ito. Nataranta na sila. Biglang nagloko ang ilaw ng kamera, nagkaroon ng static at may boses na narinig sa recorder. Mahina, paos, "Lumabas na kayo." Nagkatinginan sila. Wala namang nagsasalita. Doon na sila nagdesisyong umalis. Pero habang pababa sila ng hagdan, napansin ni Marco na wala si Patrick. Akala nila nauuna lang. Tinawag nila ito. Walang sumasagot. Naghanap sila sa buong bahay hanggang sa marinig nila ang mahinang katok mula sa isang maliit na kwarto sa likod. Tok, tok, tok. Nanginginig nilang binuksan ang pinto. Madilim at sa sulok ng kwarto nakita nila si Patrick. Nakatayo lang, nakaharap sa dingding. "Tol?" Hindi sumasagot. Lumapit si Marco at hinawakan siya sa balikat. Dahan-dahang lumingon si Patrick. At doon sila napasigaw dahil hindi na si Patrick ang mukha nito. Namumutla ito, halos puti ang mata at nakangiti ng sobrang lapad. Ayaw nila kayong paalisin. Biglang namatay lahat ng ilaw, nagdilim ang buong bahay. Nakarinig sila ng sabay-sabay na yabag sa itaas, marami. Parang may mga taong tumatakbo. Kasunod noon ang malalakas na katok sa dingding. Nagsisigawan na silang tatlo habang hinahanap ang labasan. Pero hindi nila makita ang pintuan. Parang paulit-ulit silang bumabalik sa parehong hallway. Habang tumatakbo sila, napansin ni Jen na bawat pinto ay bahagyang bumubukas. At sa bawat siwang, may matang nakasilip. Dusi-dusi ng mata, nakatingin sa kanila, humihinga ng mabigat. Nagsimula nang umiyak si Jen. Biglang may humawak sa paa niya mula sa ilalim ng sahig. Napahiyaw siya. Hinila siya pababa ng kung anong nasa ilalim ng kahoy. Saglit lang iyon, pero sapat para mawala siya. Tinawag nila si Jen. Nagpanik sina Marco at Luis. Naririnig pa nila ang sigaw ni Jen sa ilalim ng bahay. Pagkatapos nito ay isang nakakabinging katahimikan. Tumakbo sila hanggang makita nila ang main door.
Binuksan nila ito at sumugod palabas sa gitna ng ulan. Hindi na nila binalikan ang drone. Hindi na rin nila hinanap si Jen. Pagdating nila sa baryo, nanginginig silang nagsumbong. Pero nang bumalik ang mga tao kinabukasan, wala nang bahay. Palayan na lang ang naroon. Parang walang itinayong bahay doon kahit kailan. Hindi naniwala ang pulis sa kwento nila. Sinabi nilang baka naligaw lang sila. Pero may isang bagay na hindi maipaliwanag. Nang buksan ni Marco ang SD card ng kamera, may huling video na hindi nila maalalang kinunan. Madilim lang ito sa simula. Pagkatapos, dahan-dahang luminaw. Ipinapakita nito sina Marco at Luis na tumatakbo palabas ng bahay habang umiiyak, pero ang kuha ay mula sa ikalawang palapag. Parang may ibang taong nakatingin sa kanila mula sa bintana, at habang nagpapatuloy ang video, may maririnig na pabulong na boses. Dalawa pa ang kulang. Biglang nagpakita sa screen ang mukha ni Jen, namumutla, nakangiti. Kasunod si Patrick sa likod niya. Pareho silang nakatitig direkta sa camera. Pagkatapos noon, nag-static ang video at kusang nasira ang SD card. Makalipas ang isang linggo, nawala si Luis, walang bakas. At ang huling natanggap na message ni Marco mula sa kanya ay may kumakatok daw gabi-gabi sa kwarto niya. Sa bahay ni na Marco, pagsapit ng alas 11:47 ng gabi, may narinig siyang katok mula sa labas ng bahay nila. 3 buwan matapos mawala si Luis, halos hindi na lumalabas ng bahay si Marco. Tumigil na rin siya sa paggawa ng videos. Tinanggal ang lahat ng uploads nila tungkol sa abandoned places. Pero gabi-gabi, pagpatak ng alas 11:47, naririnig niya pa rin ang katok. Palaging 3 beses, palaging mula sa bintana, at tuwing sisilip siya, walang tao. Isang gabi, hindi na niya kinaya. Tinakpan niya ng kumot ang ulo niya at sinubukang matulog. Pero may narinig siyang kakaiba. Mahinang ugong ng drone, unti-unti itong lumalakas. Hanggang sa tila umiikot na mismo sa ibabaw ng bahay niya. Napabangon siya, dahan-dahan niyang sinilip ang bintana at doon niya nakita ang dating drone nila. Lumilipad sa labas. Putik-putik na ito at basag ang isang propeller. Pero imposible, iniwan nila iyon sa bahay sa Pilapil. Biglang bumukas ang ilaw nito. At mula sa speaker ng drone, may narinig siyang garalgal na boses. Balikan mo kami. Biglang namatay ang ilaw sa buong bahay. Napasigaw si Marco. Pagbalik ng kuryente makalipas ang ilang segundo, may putik ng bakas ng paa sa sahig ng kwarto niya, papunta sa pinto. Parang may pumasok. Kinabukasan, nagpa siyang bumalik sa baryo. Kailangan niya malaman ang totoo. Pagdating niya roon, tila ayaw na siyang kausapin ng mga tao. Pero may isang matandang babae ang lumapit sa kanya. Hindi kayo ang unang nawala dyan. Dinala siya nito sa lumang kapilya ng baryo. Doon niya nalaman ng kwento. Noong dekada 70, may pamilyang nakatira raw sa bahay sa Pilapil. Mayamang pamilya. Pero isang gabi, bigla raw nagkaroon ng sunog. Ayon sa ulat, lahat ng nasa loob ay namatay. Pero may tsismis ang baryo. Hindi raw sunog ang totoong dahilan. May batang babae raw na nakakita ng mga tao sa ilalim ng bahay. Mga aninong kumikilos sa ilalim ng sahig tuwing madaling araw. Ilang araw matapos iyon, nagsimulang mabaliw ang pamilya. Naririnig raw nila ang mga katok sa dingding. May mga bulong sa gabi at unti-unti raw silang nagpakamatay. Tumigil ang matanda. Nanginginig ang kamay nito. May masama roon na hindi tao. Binigyan siya ng matanda ng lumang rosaryo. Kapag narinig mo silang tumawag, huwag kang sasagot. Kinagabihan, pilit niyang hinanap muli ang bahay. At muli niya itong nakita, nakatayo na naman sa gitna ng palayan. Parang hinihintay siya, pero ngayon may ilaw na sa loob, mahina, dilaw, at may mga aninong gumagalaw sa bintana. Habang papalapit siya, napansin niyang bukas ang main door. May malamig na hangin mula sa loob at may mahinang tunog ng orasan. Saktong alas 11:47, ang pagpasok niya, mas luma na ang bahay kaysa dati. May amoy na parang nabubulok. At sa dingding, may mga bagong larawan, mga letrato, kasama na nila, kasama si Marco, kasama si Luis, kasama si Jen, at si Patrick. Parang matagal na silang nakatira roon. Biglang bumukas mag-isa ang lumang TV sa sala. Static lang sa simula. Pagkatapos, lumabas ang video nila noong unang punta. Pero iba ang kuha. Sa video makikita na 4 silang naglalakad papasok ng bahay, habang may mga taong nakatayo sa mga bintana sa itaas. 12 ng mapuputlang muka. Nakatingin sa kanila. Hindi nila iyon nakita noon. Nanginig si Marco. Biglang nagsalita ang TV. Hindi static, kundi boses ni Jen.
Hindi kami makaalis. Kasunod noon ang mukha ni Luis sa screen. May mga dugo na mumutla. Kasalanan mo to. Biglang namatay ang TV. Kasabay ng malakas na pagkalabog mula sa itaas. May tumatakbo, maraming paa, palapit. Dali-daling tumakbo si Marco palabas. Pero sumara ang pinto ng kusa. Nataranta siya. Naririnig na niya ang mga yabag sa hagdan. Mabagal, sabay-sabay, unti-unting bumaba. At sa dulo ng hagdan, nakita niya sila. Si Patrick, si Jen, si Luis. Pero hindi na sila mukhang tao. Mahahaba ang mga ngiti nila. Halos puti na ang mata. At sa likod nila, may mas matangkad na anino. Sobrang tangkad, halos abot kisame. Wala itong mukha. Pero ramdam niyang nakatingin ito sa kanya. Biglang nagsalita si Patrick. Kulang pa isa. Nagsimulang magpatay-sindi ang ilaw. Habang papalapit sila ng papalapit, napaiyak si Marco habang hawak ang rosaryo. Paulit-ulit niyang dinadasal ang alam niyang panalangin. At sa unang pagkakataon, sumigaw ang matangkad na anino. Napakalakas. Parang sabay-sabay na sigaw ng maraming tao, nabasag ang mga bintana, namatay ang ilaw, at sa gitna ng dilim, may humawak sa balikat ni Marco. Pagdilat niya, nasa gitna na siya ng palayan. Umaga na, wala na naman ang bahay, pero may hawak siyang litrato, lumang litrato ng pamilya mula dekada 70. At sa likod nito, may nakasulat na, "Ngayon, kumpleto na tayo." Pagtingin niya sa litrato, nadagdagan na ang pamilya kasama na si Marco. Noong makita niya ang lumang litrato at kasama na ang mukha niya roon, ibig sabihin, hindi na siya tunay na nakaligtas. Nakuha na rin siya ng misteryosong nilalang sa bahay at naging isa na siya sa mga kaluluwang nakakulong doon kasama nina Jen, Luis at Patrick. Ang bahay sa dulo ng pilapil ay parang isang sumpang lugar na nagpapakita lang sa mga susunod nitong biktima. Kumukuha ng mga taong pumapasok at unti-unting dinadagdag sila sa pamilya sa loob ng bahay. Kaya ang linyang, "Ngayon kumpleto na tayo," ay ibig sabihin tapos na ang pagkuha sa kanilang grupo. Kumpleto na ang bagong pamilya sa bahay at kaya nawawala ang bahay tuwing umaga dahil hindi ito ordinaryong bahay kundi parang paranormal na lugar na nagpapakita lang kapag gusto nitong kumuha ng panibagong biktima.